Ang nakaraan. Ang ilang mga kagamitang metal ay nakaimbak sa isang lugar. May nagsabi na sinong mag-aakalang may isang lungsod na nakabaon sa ilalim nito. At sinabi din niyang, hindi rin mababa ang kanilang mga pagsulong sa teknolohiya dahil masyado itong advance. Sayang lang dahil nawasak ito. May isang sundalo na may kausap sa radio at nagsabi na, nakuha nila ito at naiintindihan. Nag-report siya sa department head na mayroon emergency sa kanilang department, at habang mayroong ipinakitang isang lalaking mukhang malakas na may maskara at mahaba ang buhok. Siya pala ang kanilang department head na pinakamalakas sa kanila. Sa pagpapatuloy, nagsimula ang chapter kung saan may makikitang mga taong sunog ang buong katawan, habang ang isa ay nakaupo sa harap ng malaking pintuan na may dalawang bangkay pa sa paligid nito. Habang ang department head ay nakatingin lang dito, tinawag siya ng kanyang tauhan sa likod at sinabi niya sa department head nila na mayroon emergency, tungkol kay Professor Jamie na nahuli kamakailan at ngayon ay nakatakas din. Napatingin ang tauhan sa isang direksyon at parang nabigla, nagtataka siya habang sinasabing totoo ba ito. At sinabi sa kanya ng department head na ang mga katawan na ito ay mga labi ng mga taong mula pa noong unang panahon. Ipinaliwanag niya na ang bangkay na ito ay may higit sa 134 na bali sa kanyang katawan, na parabang ito ay binugbog ng isang uri ng halimaw. Habang tumitingin ang isang tauhan sa paligid, nagtanong ang department head kung ano ang mas nakakapagtaka dito, ang mga bangkay na sunog ang buong katawan, o kaya dahil ang kanilang mga bangkay ay hindi pa nabubulok kahit na matapos ang 1,000 taon, at sinabi din niya na ang mga ito ay karaniwang walang mga laman na shell, at wala silang mga halaga sa pananaliksik nila. Nagsalita ang tauhan na nagsabing, tila may bakas ng malaking labanan dito. Habang may tinitingnan at namamangha sa antas ng teknolohiya nila, iniisip niya kung anong uring halimaw ang maaaring gumawa sa kanila nito. Sinabi ng department head sa kanila na umalis na sila dito, dahil wala na silang mahahanap pa, at tinanong niya na kung anong emergency ang sinasabi niya sa kanya kanina. Habang sinagot siya ng tauhan at sinabi na ang pinuno ng departamento ng Beyonders Academy ay nag-recruit kamakailan ng isang bagong pangulo, at ang tao na iyon ay ang nakahuli kay Professor Jamie. Ipinaliwanag niya na sa ilang kadahilanan na pagkahuli kay Professor Jamie, ay muling nakatakas. At marami ring presidente ang nasaktan habang pinipigilan nila ang mga kumuha sa propesor. At nasa state of emergency na ngayon ang HQ, sinabi din niya sa department head na ang kanilang combat power ay lubhang kulang. Matapos na marinig ang lahat ng mga ulat, sinabi sa kanya ng pinuno ng departamento na dapat kaagad silang pumunta. Habang ang isang tauhan ay biglang nagtaka, sa kakaibang bagay na kanyang nakita, at aksidente niya itong nahawakan. Napansin nila na ang mga kagamitan na gumana, laking gulat ng tauhan at ganun din ang department head, na napatingin sa paligid na may biglang lumitaw na mga bola na kanilang ipinagtaka, at napatingin silang lahat sa isang direksyon na kanilang napansin. Isang hologram figure ang lumitaw sa harap nila. Nagulat ang tauhan nang malaman na ang teknolohiya sa ilalim ng lupa ay maaari pa ring gumana pagkatapos ng isang malaking pagkasira. Ang hologram figure ay nakatayo sa likod ng nasunog na katawan, at sinabi na ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng isang tao na may ganoong kalakas na pisikal na pangangatawan. Sinabi ng lalaki sa department head na mag-ingat, at nagtanong ang department head kung bakit siya nagpapanik sa isang projection lamang. Ang inaasahan nila na hologram ay tila nagiging static sa harap nila. Sinabi ng hologram figure sa pinuno ng departamento na maaari pa niya siyang palakasin hanggat ipinapangako niya sa kanyang buhay, na paprotektahan niya ang sibilisasyon ng mga tao. Ang sunog na katawan ay hindi gumagalaw at ang hologram figure ay nakatayo lang sa likod nito habang kinakausap sila. Sinabi ng department head na natural lang na protektahan niya ang sibilisasyon ng tao, kaya hindi na kailangan paalalahanan pa ng mga nakatatanda. Sinabi niya sa hologram figure na gusto lang naman niyang mas maunawaan pa ang mga sinaunang tao. Kaya tinanong niya sa hologram figure kung paano sila nawala. Habang ang hologram figure ay nag-project ng isa pa sa ibabaw ng ulo niya, at tumangala ang dalawang lalaki na naghihintay na may ipakita ito sa kanila, habang ang hologram figure ay nagpakita sa kanila ng isang larawan ng zombie. Tumahimik sandali ang hologram figure habang ipinapakita sa kanila ang larawan, nagtataka ang tauhan at tinanong ang department head kung totoo ba itong nakikita nila.
ipinaliwanag ng hologram figure noong 1,000 taon na ang nakalipas, hindi ganito ang hitsura ng mundo na may dalawang malalaking kontinente lamang. Ang mundo noong panahong iyon ay nahahati sa 7 malalaking kontinente at 8 malalaking karagatan at mayroong mahigit 100 bansa, sinabi niya na sila noon ay maluwalhati. At para sa kapakanan ng pagtaas ng kapangyarihan ng sangkatauhan, tinipon nila ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan ng kapangyarihan, at matagal na din nilang nagawa ang mga teknolohiyang kakailanganin nila upang makabuo ng mga sasakyang panghimpapawid. Nakamit na din nila noon ang antas ng teknolohiya na hindi pa nagagawa ng iba. Noong panahong iyon, nakipaglaban pa sila sa mga dayuhan, na kahit ang kanilang mga advanced na teknolohiya ay walang nagawa para sa kanila. At para naman sa mga halimaw na nakatago lamang sa ilalim ng lupa na hindi nila pwedeng banggitin. Sinabi ng hologram na hindi sila kailanman nanalo dito. Tinanong ng lalaki ang hologram na kung bakit naman, habang nagtataka ito. Sinabi sa kanila ng hologram figure na ito ay dahil sa kanya, na tumutukoy sa larawan ni zombie sa projection. Biglang natahimik ang dalawa, matapos marinig ang sinabi ng hologram figure, habang nakatingin sa larawan ni zombie. Tinanong ng lalaki ang department head kung sa tingin ba niya ay niloloko lang sila ng hologram na ito, dahil mukhang hindi naman malakas ang nasa larawan. Sinabi sa kanya ng pinuno ng departamento na hindi magbibiro ang mga sinaunang tao tungkol sa isang bagay na tulad nito, at tinanong siya kung naisip na ba niya ang dahilan kung bakit sila nakikipaglaban pa din sa mga zombie hanggang ngayon, mula nang sila ay ipinanganak. Sinabi ng lalaki na ang dahilan kung bakit sila nagtayo ng napakaraming mga akademya ay upang labanan ang mga zombie, at sa pagpatuloy na pagsupil sa kanila, hindi nila ganap na maalis ang mga ito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kaya iniisip niya kung ito ba ang pwedeng makatulong sa kanila para maubos na nila ang mga zombie. Tinanong ng department head ang hologram figure kung paano sa palagay niya dapat nilang harapin ang isang nakakatakot na halimaw. Sinabi ng hologram figure na ang kanyang oras ay limitado lang at siya ay isang anino lamang ng nakaraan, na nabubuhay sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang mga alaala sa isang AI. Sinabi niya sa kanila na noong panahon ay nakatutok lamang sila sa pagpapabuti ng kanilang teknolohiya, ngunit ngayon ay iba na ang landas nila mula sa kanila. Sinabi ng hologram figure sa kanya na hindi niya naisip na ang pisikal na katawan ng pinuno ay maaaring umabot sa ganoong kataas na antas, at sinabi din niya sa pinuno ng departamento, na ipinakita niya sa kanya ang kanilang pag-asa upang mapabuti ang mundo, at habang may biglang bumukas na pinto sa harap nila. Ang hologram figure ay nagsabi na ang department head ay may hindi kapanipaniwalang pisikal na pangangatawan, at bilang karagdagan ng kanilang teknolohiya, maaari nilang matalo ang zombie, habang ipinakita niya sa kanila ang isang gintong kamay na gloves. Tila nabigla ang department head at nagtanong kung ito ba ang teknolohiya ng mga sinaunang tao. Sinabi sa kanya ng hologram figure na ito ang pinakamalakas nilang armas, at lagi niya itong tandaan, na kahit anong lahi ang lumitaw sa kanilang mundo, ang mga zombie pa din ang kanilang mortal na kaaway. Ang lalaki ay tila kinakabahan at nag-alinlangan, ngunit sinabi ng pinuno na kunin ito at itago. Pinasalamatan ng department head ang hologram at sinabing hindi nila siya bibiguin. Sa wakas ay naglaho na ang hologram sa likod ng nasunog na katawan. Sinabihan siya ng department head na umalis na sila dahil wala nang silbi ang iba pang gamit dito. Nagtatanong ang lalaki kung hahanapin nila ang lalaki sa screen kanina, sinabi ng department head na hindi lang muna sa ngayon, dahil mas kailangan nilang hanapin ngayon si Professor Jamie. Sinabi din niya na kung gaano kalaki ang mundong ito, ang paghahanap ng isang zombie ay hindi isang madaling gawain, dahil ito ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang tumpok ng dayami. Ito ay isang maliwanag at maaraw na araw. May nakausap si Pangulong Violet sa telepono, at sinabi niya sa kanila na nakuha niya ito. Sinabi ni President Violet kay Zombie na babalik na ang kanilang department head, at pinatawag niya ang lahat para sa isang meeting, habang sinabi niya kay Zombie na kailangan din niyang pumunta. Nagulat si Zombie, nagtataka siya kung bakit kasama din siya sa meeting, at napaisip siya sa department head habang nagtatano kung sino nga ba siya. Lumipat sa kabilang bahagi sa laboratorio. Si Professor Jamie ay nanunood ng kanyang eksperimento at naghihintay ng kaunti pa para sa ilang mga bahagi. Napatawa siya dahil sa wakas ay magiging matagumpay na ang kanyang eksperimento, habang ang Blood Queen ay nasa loob ng berdeng tubig ng eksperimento ni Professor Jamie.
Ang Blood Queen ay lumulutang sa loob habang si Professor Jamie ay patuloy na tinatapos ang kanyang eksperimento, at makikita sila Landling na nakaupo. Habang hinihintay nila ang pagtatapos ng eksperimento sa Blood Queen. Isang barya na lang daw ang natitira sa buong Blood Tribe. Bilang tagapangasiwa ng Blood Tribe, hindi niya sapat na mapapakain ang lahat ng miyembro, kahit na magtrabaho siya ng 10 beses sa iba't ibang trabaho sa isang araw, dahil kahit ang isang baryang ito, ay kinita lamang niya sa pamamalimos. Napaluha si Landling at sinabing gusto na niyang mamatay. May nagsabi kay Landling na wag ma-depress, at nagtanong kung nakalimutan na ba niya kung sino sila. Sinabi niya kay Landling na mayroon silang mga kasanayan at hinihikayat siya na gumawa ng ilang trabaho. Sinabihan siya ni Landling na huwag na siyang magpaligoy-ligoy pa, at tinanong kung anong uri ng trabaho ang maaari nilang gawin. Kaya sinabi niya kay Landling na magnakaw sila sa isang bangko. Sabi niya habang papunta siya dito, may nakita siyang bangko na madaling nakawan. Nakita niya ang lahat ng nasa loob ay mabagal at clumsy na parang pagong. Tumatagal sila ng 30 minuto para lang makapag-withdraw ng pera, at ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng ganoong hindi mahusay na bangko. Sinabi niya kay Landling na sa kanilang mga kasanayan, maaari nilang tapusin ang pagnanakaw nila. Sa loob ng 10 segundo hanggat sila ay may sapat na bilis, hindi nila sila mahuhuli kahit na mayroon pa silang rocket. Sinabi niya na tatakbo sila kapag nakuha na nila ang pera, at nangako kay Landling na sa kanilang bilis, magiging maayos ang lahat. Ngumiti ng parang ewan si Landling, habang natutuwa sa mga plano nila. Ito ay isang magandang araw sa Guangzhou Province Headquarters. Nagpupugay ang lalaki habang sinasabi niya sa department head na nagtipon na ang lahat ng mga pangulo at maaari na nilang simulan ang pulong. Isinuot na ng department head ang kanyang helmet para maghanda sa kanilang pag-alis. Sumakay sila sa kanilang kotse at agad itong umalis. Habang sila Zombie at si President Violet, kasama nila ang iba na naghihintay sa pagdating ng department head. At sa kabilang banda, ang eksperimento ni Professor Jamie sa katawan ng Blood Queen ay patuloy pa rin na nangyayari. Samantala, may ipinakitang tao na nakatayo sa gitna ng kalsada, na may hawak ng ulo ng baboy at tila may hinihintay. Ang lalaki, kasama si Landling na nakaupo sa tabi ng kalye na may pinagmamasdan. Pasulyap-sulyap si Landling sa lugar habang tinitingnan ang lahat sa paligid, at may dumating na sasakyan. Sinabi ni Landling na bakit sobrang tagal nitong dumating, dahil naiinip na siya sa paghihintay. Sinabi ng lalaking nasa loob kay Landling, na maaari na silang umalis, kaya agad din sumakay si Landling sa sasakyan. Nagtatanong si Landling kung paano ang paghahanda nila, at sinabi niya sa kanila, na hindi sila dapat magkaroon ng anumang aksidente, habang inihahanda niya ang kanyang armas. Isang taong may maskara ng agila ang nagsabi sa kanya, na huwag mag-alala dahil naman manan na nila ang lugar. Ipinaliwanag nila kay Landling na ito ang lugar na may pinakamaliit na mga tao, habang tumatawa sila na may pagmamayabang, at sinasabi nila na sa pagdating ng pagnanakaw ng mga bangko, sila ay mga profesional na magnanakaw. Sa kabilang banda, habang nagkakape si Blackie, na nakatingin sa bintana sa isang mataas na lugar ng gusali. Napangiti si Blackie nang may magsabi sa kanya na lumabas na ang financial reports ng February. Bumalik kay Landling at sa kanyang mga kasama na nagsuot ng mga maskara sa ulo, at pumunta sa kanilang target upang pagnakawan ang bangko. Pumasok sila sa loob ng bangko para tuluyang gawin ang kanilang plano. Ang bangkong nanakawan pala nila Landling at ng kanyang mga kasama, ay nahayag na ito pala ay ang Zombies People's Bank. Sinabi ng lalaki kay Blackie, na natapos na nila lahat ang mga kalkulasyon sa pera, at ang kanilang kasalukuyang mga ari-arian ay nagkakahalaga ng $435.50 bilyon. Sinabihan sila ni Blackie na suriin muli ang mga account, dahil hindi sila dapat magkamali, at sinabi din ni Blackie na bilang mga subordinate ng kanilang kamahalan, hindi sila pwedeng makagawa ng kahit isang pagkakamali, mula sa pananalapi sa kanilang lungsod. Naintindihan naman ng lalaki at umayon sa utos ni Blackie. Habang sila Landling at ang kanyang mga kasama ay nasa loob ng bangko, at sinabihan ang lahat na huwag kumilos, at mas mabuting sumunod silang lahat sa kanila. Naghagalpak ng tawa si Landling habang kinukuha niya ang lahat ng pera, at sinasabing mayaman na daw sila. Nakakita ng usok si Blackie at nagtanong kung ano ang nangyayari doon.
Ang kotse ay tumatakbo at tumalon sa isang mabilis na pagtakas, habang si Landling ay iwinawagayway ang pera, na nagsasabi na hindi na nila kailangang mamuhay sa isang buhay mahirap. May nagsabi kay Blackie na may hindi maganda, dahil may nagnakaw sa isa nilang mga bangko. Nagulat si Blackie nang marinig niya ang balita. Huminto sa kung saan ang kotseng sinasakyan ni Landling, at ng kanyang mga kasama. Masaya si Landling dahil sa tingin niya ay may maraming pera na sila. Habang may tumawag kay Landling, sa nakakatakot na aura, sumilip si Landling sa bintana para tingnan kung sino ang tumatawag sa kanya, at may bigla siyang naramdaman. Nakita ni Landling si Blackie na nakatayo sa tuktok ng gusali, at tila nakatingin sa direksyon nila. Pawis na pawis si Landling sa kaba nang makita niya si Blackie. Pinagmumura ni Landling ang lalaki, at nagmamadaling tinanong kung ano ang pangalan ng bangkong pinagnakawan nila. Nauutol niyang sabi na hindi niya alam, dahil hindi naman siya marunong magbasa. May nagsabi sa kanila na nasa tabi ni Landling, na ang pangalan ng bangko ay Zombies People's Bank. Napatulala si Landling nang marinig niya ang pangalan ng bangko. Pawis na pawis siya habang nakatingin sa labas ng bintana, patungo sa direksyon ni Blackie. Nagulat siya nang may nakita siyang bagay na ikinakatakot niya. Habang nakatingin sa kanya si Blackie na may nakakatakot at nakamamatay na tingin. Nakatayo si Blackie sa tuktok ng gusali at may mga itim na bagay na lumalabas sa kanyang kamay. Nagulat si Landling at ang kanyang kasama nang makita nilang pinupuntirya sila ni Blackie. Tinanong siya ni Landling kung ano pa ang hinihintay niya at sinabi sa kanya na si Blackie ang pinakamahiwagang subordinate na kinuha ni Zombie noong 800 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Blackie na wala siyang pakialam kung ano ang iniisip nila o ng kanilang reyna. Tumalon si Blackie mula sa itaas ng gusali habang nakakuyom ang kamao na nakatutok sa kanila. Sinabi sa kanila ni Blackie, habang nasa kanyang nakakatakot na hitsura, na kung gusto nilang mabuhay, mas mabuting ibalik nila ang pera. Nagsimulang gumalaw ang lupa sa ibaba kung saan nakatayo si Blackie. Tumalon si Blackie ng napakataas, na ang impact ay mararamdaman sa buong building. Natangay ang mga sasakyan sa lakas ng impact, kaya lumipad sila sa ere. Ang mga empleyado sa loob ng gusali ay napatigil din sa pagtatrabaho dahil sa malakas na pagyanig sa lugar. Inipon ni Blackie ang lahat ng sasakyan sa ere malapit sa gusali. Nagulat si Landling at ang kanyang kasama habang iniisip nila na ito ay labis na. Sinabi ng driver kay Landling na ang perang ninakaw nila sa pagkakataong ito ay hindi sapat para mapaayos ang sasakyang ito. Tiningnan ng lalaki si Blackie at sinabing tapos na ito, nang makita niyang tuluyan nang nawala sa isip si Blackie. Nakatayo si Blackie sa gitna ng liwanag ng araw habang hinahabol ang pera na ninakaw ni Landling. Sinabihan ni Landling ang kanyang mga kasama na maghiwalay upang bumalik sa kanila at sabihin sa reyna na sila ay gumawa ng gulo. Tumayo si Landling sa ibabaw ng kotse habang tumayo siya sa kanyang fighting stance at sinasabing pipigilan niya si Blackie dito. Sinabi sa kanila ni Blackie na walang sinuman, ang pinapayagan niya na makatakas dito sa lugar nila, habang sinabi ni Landling na ang kanilang posisyon ay pareho lamang bilang mga kanang kamay ng kanilang mga pinuno, kaya gusto niyang makita kung gaano kalakas si Blackie. Biglang dumating si Blackie at sinuntok si Landling, habang sinasabi sa kanya na hindi siya qualified na maging ka-level niya. Dama po ang kamao ni Blackie sa mukha ni Landling habang lumilipad sila sa hangin. Tinawag si Landling ng kanyang dalawang kasamahan habang sinusubukan nilang tumakas, ngunit pinalipad din sila ni Blackie sa malayo at humihingi sila ng tulong. Ito ay isang maliwanag na araw sa punong tanggapan ng distrito ng Guan Headquarters. Sina Pangulong Violet at Dawn, kasama ang iba pang mga tao, ay nagtipon sa loob ng distrito. Tumayo ang department head sa harap nila, at binati siya. Sinabi sa kanila ng department head na natanggap niya ang mensahe tungkol sa pagtakas ni Professor Jamie, ngunit bago iyon, may mahalagang bagay na dapat niyang ipahayag sa kanila. Nag-clear throat muna ang department head bago mag-announce. Ang kanyang mga kasamang lalaki ay nakatayo sa tabi niya habang naghihintay ng anunsyo. Ipinakita niya sa kanila ang gintong gloves na natanggap nila mula sa hologram figure. Nakita nila sa harap ang gintong gloves at nagsimulang magtanong kung ano nga ba ito, habang ang iba ay nagtataka na ito ay isang gintong kanang braso. Sinabi sa kanila ng department head na ito ay isang piraso ng teknolohiya mula pa noong unang panahon.
Nagulat sila sa narinig, at ang iba naman ay namangha nang malaman na ito ay isang sinaunang teknolohiya. Natigilan din si Pangulong Violet nang marinig ang balita, at ang iba ay tila nagtataka kung totoo ba ito. Sinabi ng department head na ito ay isang bagay na natagpuan niya sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ipinaliwanag niya na sa oras na nakarating sila doon, ang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa sinaunang sibilisasyon ay ganap na nasira. May isang lalaki na tumawa at sinabi sa department head na sa sinaunang teknolohiya, si Professor Jamie at ang baluktot na babae ay hindi na dapat banggitin kahit kailan. Sinabi ng department head na hindi nila kailangang gamitin ito laban kay Professor Jamie, dahil gagamitin lang ito nila sa mas malaking banta. Sinabi sa kanila ng department head na ayon sa mga larawang iniwan ng isang projection ng mga sinaunang tao, mayroong isang mas nakakatakot na halimaw na naninirahan sa mundong ito. Sinabi niya na ang mga sinaunang sibilisasyon ay nalipol ng mismong halimaw na ito, na nagresulta sa kanilang pagkawala. Nagtataka sila sa halimaw na ito, at tinanong kung sino nga ba ito. Nagtanong si Pangulong Violet kung nagbibiro lang ba siya, at kung sinasabi ba niya na mayroong isang halimaw dito sa lupa na umubos sa buong sinaunang sibilisasyon. Sinabi ng department head na tama ito, at binigyang diin ng sinaunang tao na dapat nilang ituring ang halimaw na ito bilang isang banta ng pinakamataas na antas. Sinabi ng department head na ito ay isang halimaw na pumuksa sa isang buong sibilisasyon, kaya dapat silang maging maingat. Habang ang halimaw na pinag-uusapan nila, ay hindi niya napansin na nasa harapan na pala niya. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please palike at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.